Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1788. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa obligations of partners with respect to contribution of money. Ano nga ba obligasyon ni partner kapag nangako siya magko-contribute ng money sa partnership? Paano kung halimbawa, hindi niya kinontribute ang pinangako niyang pera? May interest ba at damages? Paano naman kung halimbawa, kumuha siya ng pera tapos hindi niya agad naibalik? May interest din ba at damages? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1788. A partner who has undertaken to contribute a sum of money and fails to do so becomes a debtor for the interest and damages from the time he should have complied with his obligation. The same rule applies to any amount he may have taken from the partnership coffers, and his liability shall begin from the time he converted the amount to his own use. So, dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa mga obligasyon ng isang partner pagdating sa kanyang contribution kung saan ang kinontribute niya ay pera. Okay? So, obligations of partner with respect to contribution of money. Contribution of money. Doon sa nauna nating article, ano siya yung 1786. Ano naman, ang kinontribute niya naman, specific object. Okay? Aside from other than money. Okay? Dito, mas specific tayo sa contribution ay money. Okay? So may dalawang instance kasi pinag-uusapan dito sa article 1788. Una, pinangako niya yung pera tapos hindi niya binigay on time o hindi niya kinontribute. Pangalawa, ginamit niya yung pera ng partnership tapos sa sariling interest. Okay? So meron tayong dalawang instance, no? So first scenario, okay? Una, failure to promise, okay? Or money promise but not given on time. Okay? Money promised but not given on time. Okay? Nung sila yung nag-uusap magbuo ng partnership, nag-promise siya na mag-contribute siya ng money, tapos hindi niya binigay on time. Okay? Ito na yun. Ito yung unang sentence. Yan. Fails to do so. Yan. Pangalawang scenario, meron siyang may pera ang partnership, so natakbo na yung partnership. May pera ang partnership tapos ginamit niya for personal use. So later 'yon. Ngayon, ano yung obligations ng partner kung saan nag-contribute siya ng pera pero hindi niya binigay on time? So una, magiging ano siya, the partner becomes a debtor of the partnership. So the partner becomes the debtor of partnership. Tuloy ang partnership, ang mangyayari lang kay partner, magiging siyang debtor. So, ano yung ibig sabihin diyan? Kailangan niyang ibigay, okay? Basically, 'pag nangako siya, kailangan niyang tuparin, okay? Deliver to the partnership, okay? At the time, deliver the money promised at the time the partnership was constituted, okay? At the time the partnership was constituted. Okay? Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, 'pag nangako siya, tuparin niya. At kung ano yung napagkasunduan nilang araw na dapat ibigay yung pera para makapag-form sila ng partnership, ibigay niya. So, i-deliver niya sa partnership at the time it was constituted or kung ano yung date na napagkasunduan na kung saan yung pera ay dapat ibigay na iko-contribute sa partnership. Tapos, 'pag hindi niya ginawa, okay, ito na yon. Failure to do so, ito na nga yung but not given on time. Failure to do so, okay? Number 1, interest. Bayad siya ng interest. Okay?
kung kailan pinangako niya or kung kailan dapat ibigay, okay? From the time the amount has promised to contribute or kung kailan talaga dapat siyang ibigay, okay? From from the time of contribution, dun magsisimula ang bilang ng interes. Halimbawa ay nagkasundo tayo ngayon na bukas tayo magtatayo ng partnership, hindi ngayon yung start nung count. Kasi ang time of contribution naman ay bukas pa. Okay? So kailangan bayaran yung interest on the amount he had promised to contribute from the time he should have complied with his obligation. So kung bukas yan dapat i-contribute, bukas dapat i-contribute. Tapos doon magsisimula yung interest pag hindi niya nagawa. Kung ngayon, edi ngayon. Pangalawa, dahil siya ay default, okay, damages. Nagkaroon ng damages ang partnership, so kailangan niyang bayaran yon by reason of default. Dahil hindi niya naibigay nga on time, na default siya, nag-suffer ang partnership, dapat magagamit niya na yan, pero hindi niya nagamit. But then again, nevertheless, tuloy yung partnership, magiging debtor nga lang siya. Okay? Sir, kailangan ba ng demand dyan? So, no need for the demand. Hindi kailangang i-demand ng partnership na hingin niya yung ipinangako mong pera para magkaroon ka ng delay. Kasi exception to sa general rule na no demand, no delay. Okay? So, katulad ito nung 1786 na hindi kailangan ng demand para ma-delay si partner. Okay? Kasi ano ba ang essence? Ano bang essence? Anong reason? Why is demand not necessary? Okay? Kasi time is of the essence. At ang partnership ay na-form precisely para magamit yung contribution. At yung contribution na yun, gagamitin nila para makapag-start ng operation, okay? Unless na lang meron silang ibang period. Kaso hindi nila nagawa. So dahil sa hindi naibigay on time, so nagkaroon ngayon ng damages dahil sa delay, dahil sa time is of the essence. Pangalawang senaryo, okay? Pangalawang senaryo, ano naman 'to? Dito may partnership money kinonvert sa personal use. Okay? So partnership money, yun yung partnership coffers. Partnership money converted to personal use. So pag ganyan, magiging ano rin siya, magiging debtor din yan. Pero titingnan natin if the conversion or the usage was intentional or not intentional. Kasi kapag ang ginawa niya, misappropriate niya yung pera, okay? Pag sinabing misappropriate, nakatago na yan, may paggagamitan na yan, tapos ginamit pa rin niya sa iba, sa personal use. Estafa na yun. Okay? Kapag kasi, again, appropriated na yan, tapos minisappropriate niya, pwede siyang mahabla si partner as for estafa. No? Kasi deliberate, no? Intentional yung pagkakagamit. Okay? So, anong obligation niya dito? So, check if misappropriated. Kasi kapag misappropriated, estafa yan. Guilty of estafa yan. Okay? Yan. Kaya nga from the word misappropriated, meron na yung paggagamitan. Nakaset aside na yan. Nakatago na yan. Restricted na yan. And yet, alam niyang restricted, ginamit niya pa rin for his personal use. So, estafa yan. Pwedeng maano siya maging guilty of estafa. Okay? Pero kung hindi naman niya naibalik agad, mere failure, hindi naman. Okay? So, yun nga lang, magkakaroon siya ng interest. So, yun yung isang another scenario natin, mere failure, okay? Mere failure to return, okay? Ano lang siya, mere failure to return, hindi niya naibalik agad, hindi magkakaroon ng interest at saka ng damages. Yung interest, kung kailan niya ginamit para sa personal use, doon magsisimula yung interest hanggang sa may soli niya. From the time of conversion to personal use. Okay?
Kung nagamit niya kaagad, kung nagamit niya for personal use, hindi naman nakaset aside, okay? Hindi naman appropriated, walang paggagamitan, nagamit niya. Okay lang, hindi naman siya estafa agad. Pero yun nga lang, may interest siya. Tapos damages, dahil nga sa ginamit niya yung pera na hindi naman sa kanya. Sa partnership kasi yan eh. Okay? Although sa kanya rin naman yung partnership, pero yun, nagsuffer ang partnership by reason of conversion. So, by reason of conversion. Okay? So again, both scenarios, may interest yan at saka damages. Ibig sabihin, may delay, pero no demand necessary ha. No demand necessary. Okay? Or demand is not necessary simply because time is of the essence. Okay? Kailangan ni partnership ng pera, okay? Tapos ginamit, hindi kinontribute on time o kaya ginamit mo. Yun, hindi kailangan mag-demand ni partnership para mabayaran mo yung dapat mong bayaran dahil yun dito sa number 1, sa first scenario, injury is constant. Okay? Meron ng masa-suffer na injury si partnership. Dito sa pangalawang scenario, article is absolute. Okay? Article is absolute. Okay? Kasi in case of conversion, hindi na kailangan ng demand even if walang injury na nangyari kay partnership kasi yung articles of partnership is constant naman at saka that is partnership property and yet you used it for personal use. Hindi kasi ito masyadong nag-a-apply sa sole proprietorship kasi solo mo lang yung business. This time kasi may partner ka eh. And that partner trusts you na hindi mo gagamitin for personal use. Kahit na hindi yan nakaset aside for something else. Pero kapag pag-appropriated funds yan, tapos ginamit mo, misappropriation yon, pwede ka mag-guilty na estafa. Okay? So, dito nagtatapos yung Article 1788. It talks about the obligations of partner to contribute money. May dalawang senaryo tayo. Una, pinangako niya yung pera, hindi niya binigay on time kung kailan niya napagkasunduan. Ang mangyayari, si partner ay magiging debtor ng partnership. So may utang siya kay partnership. Pero kung sakaling nagkaroon siya ng delay, okay, hindi na kailangan ng demand, matik na yan, may interest yan, tsaka damages. Okay? Pangalawang senaryo, ginamit niya yung pera ng partnership for personal use. Tingnan mo kung nakaset aside ba yung pera at gagamitin ba siya for something else or hindi. Kasi kung meron siyang purpose or may paggagamitan na ginamit ng partner, estafa yon. Pwedeng may magiltin estafa. Pero kung wala naman, ginamit niya, ayun, hindi naman estafa, pero magkakaroon siya ng interest tsaka damages. Okay? Kasi hindi na rin kailangan ng demand para singilin. Kailangan yan ay mabayaran niya or may balik niya kagad. Okay? So, yun. I hope meron ako nadagdag sa inyong bagong learning. Magagamit din sa inyong mga klase. Kung medyo meron kang hindi maintindihan, ulitin mo na yung lecture natin. I'm sure makukuha mo rin yan. Laging sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti at magigit palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!